Tapos sa loob ng bahay, pre, hanggang dito. Kaya pre, sobrang kabado kami. Sa tapat ng bahay namin mismo, nag-ipon yung mga basura, troso, kulungan ng manok. Pangatlong palapag agad. Eh, ang aga pa. Kasama natin si Brian. Taga saan? North Caloocan. Pinaka ba doon? Hindi po. Mataas yung lugar namin din. Bihira na kahit. Sa tingin mo, ano bang solusyon para sa baha? Ayusin nila yung drainage system natin dito sa Pilipinas. Kasi napapansin ko po, karamihan ang ginagawa ng officials natin, parang tinataasan lang yung kalsada or parang wala talagang ginagawa at all sa baha. May naging experience ka na ba na nabaha ka? Nung bagyong Ondoy. Kasi makakita ka talaga ng mga lumilipad na yer. Tapos yung sa baha naman, meron kasing na leptospirosis sa akin. Parang, Magaling naman na. Mabuhay naman po. Paano mo? Romville po. Teka saan ka? Yan lang, sa may Project 8. Di ba dyan? Opo, pero sa lugar namin mataas. Pero sa may tulay sa amin, baha. Basta Tingin mo, ano ang solusyon sa baha? basura talaga yung pinakaano ng baha. Tsaka dapat yung mga ilog, sementoy na natin yan para wala nang kos ng baha. Anong gagawin sa ulan? Saan babagsak yung tubig? Sa dam. Tapos pag napuno yung dam, Sa kalsada na lang. Pero at least yung ilog, di naapaw. Kalsada na lang agad. Mental eh, paano ba? Hindi siya apaw pala, dadaloy lang. paano anong gagawin natin sa dagat? Hayaan lang yun kasi ano yun eh. Source ng income yun ng buong mundo eh. Ilog, di naman kasya barko dun eh. Ano pong pangalan? Rain Tabor po. Hindi ka saan? Espanya. Ano ang tingin mong solusyon sa baha? Una po natin, de-determine po muna natin ano po ba yung nagkukos ng baha. Tama. Gusto ko to kausap. Kasi pag naiwasan po natin kung ano yung nagkukos ng baha, syempre yun na po yung kumbaga parang solusyon na din po. Una lang naman pong nakakapagkos ng baha, yung mga basura, ganyan. So ang tanong, bakit nagkaroon ng basura, no? Dahil, Responsableng tao. Ayan na, nagagalit na. Takbo ka ba? ano ang plataforma mo? Yung pera nyo, gawin nating pera ko. Ayun. Sa lahat pa naging matinding bagyo sa Pilipinas, ano na ang pinaka-worst experience mo? Ako po kasi taga-Catanduanes po talaga ako. Kumbaga yung lugar namin, yun po talaga yung pinakadaanan ng bagyo. Pinakamalala po na experience namin, yung tatlong bagyo po na sunod-sunod, Ulysses, Rolly, tapos Kinta. Inabot po ng 3 months na wala kaming kuryente. 3 buwan ganon. Dumating na po yung mga buhangin sa dagat sa street namin. Totoo yan? Opo. Totoo. Grabe. Buti safe lang kayo lahat. Ano pangalan mo? Merry Christmas po. Nazel. Taga saan? Taga Iloilo. Saan kayo nakauwi ngayon dito? Novaliches. Ano sa tingin mong solusyon sa baha? Linisin po yung mga basura para hindi po iipon yung yung tubig. Tapos po magtanim po tayo ng mga puno. Ay, ikaw, madam. Mag-ano ng basura, isegregate po ng maayos. Tapos wag pakalat-kalat. Sino ang magpakalat-kalat? Yung mga tao. Bakalat kasi sila, no? Yung basura, saan dapat tinatapon? Pwede po tayo maggawa ng hole para po doon po natin itapon yung basura para isa lang pong lagayan. Sa buong buhay nyo, may na-experience ba kayo na gano'n na bagyo? Yung Yolanda. ano nangyari nun? Grabe yung baha na dumating sa amin kahit sa Iloilo. Baha din, tapos yung mga bubong ng bahay natatanggal. Inay, ano pong pangalan? Erlinda Laureta, Taga saan po? taga Camarines Sur. Pero ngayon po, dito kayo nag-stay. Bakasyon lang ako dito. Nabaha na ba kayo before? Naka-experience na kayo ng baha? Alam mo kasi ang baha, ang unang-una dyan, yung mga kahoy pinuputol. Tapos dito naman sa Manila, basura. Sa tingin nyo po, anong solusyon natin para hindi ho tayo bahain? Yun nga, magpuan ng basura, huwag magtatapon dyan sa mga tabi-tabi. Iyon ang solusyon dyan. Okay mga pre, kamusta naman kayo nung Karina? Sa amin, katabi namin yung Marikina Kamusta River. naman yung Marikina River? Lagpas third alarm, mas mataas siya kaysa nung sa Ondoy. Mabot sa inyo. Sa amin, hindi. So pre, mas nag-improve kasi mas konti ang casualties ba sa inyo? Nung Ondoy, hindi ko pa alam kasi wala pa. Wala ka pa doon. May feeling best sa inyo, di ba? Kasi may nakita ako sa TikTok yata. Lubog yung Philippines. Walang tubig dahil linagyan nila ng pader. Tapos pag silip dun sa kabila, Oo, nakita ko rin yun. Kaso, nilubog yung lulubog na lang. Kabila. Kaso, kaya nga exclusive subdivision. Sabagay. Ako, yung bahay namin sa Malabon, mataas kasi yun. Pero paglabas mo, ayun, mataas din. Bahay din namin, mataas yun eh. Doon sa mismong kalsada, 2 beses pa lang binabaha yun. Habagat, tsaka nitong Karina. So, tuyo yung Malabon nun. Tsaka pagdating mo sa pinakakalsada talaga sa main road, ang tubig, umabot kagad na hita. Kaya sa bansa nyo pre? Yung sa amin nakahiwalay sa Pinas eh. Fairview. Sa lugar namin, mataas talaga doon. Pero yung pinagsusyutan natin dati, yun, lubog yun. Lalo doon sa may likod namin, di ba, Maligaya. Ganun din, parang mga video na hanggang bubong na rin yun. Sa amin sa QC may bag na kami. May Gucci bag kami, boy. Bina rin sa QC pero sa area namin hindi. Although dun sa EDSA, obviously, SM, Visayas Up. Actually, ba sa QC? Yung iba nakikita ko, ang problema lang drainage. Tsaka yun sa Malabon nun, kaya talagang tumaas yung baha kasi may nasira ngang hindi. Sa Malabon kasi sumabay yung high tide. Sa aming anim, si
Miko yung pinaka Malala. So pre, ano nangyari? Ayan na. Ayun Patay na. lahat ng baka ko. Ayun. Valenzuela ba to? May kawain. Basta damay mo na. Tol, kasi dati, pag lumakas ang ulan at walang nagpapakawalang dam, dito manggagaling ang baha. Ayan, kay Dre. Galing sa creek ng Valenzuela. Pero kapag nagpakawala ang Angat Dam, sa lubong yan, pre. Patay. Sa tapat ng bahay namin mismo, nag-iipon yung mga basura, troso, kulungan ng manok, lahat. Mas malala nung Ondoy o ngayon, pre? Yung Ondoy, ano lang yun, baga baby lang yun eh. Tapos yung Habagat, yun, mataas yun. Kasi sa second floor namin, pangatlong palapag. Pero itong Karina, saglit lang, pre. Pangatlong palapag agad. Eh, ang aga pa. Pero ready kayo nun, pre. Actually, pre, kami nga dapat yung ready. Kami yung ready, pero nadali kami. Yung mga pinagliligasan ng sasakyan sa amin, akala nila hindi aabot. Nabigla sila ngayon. Yung motor ko lang hindi inaabot. Eh, binaluta ko ng trapal eh. Ay. Nung Yema, tibay pala. Yung isa nag-viral, pre. Nakasakay sa pang rescue. Hindi, wala namang problema yun. Kasi yung bangka na yun, pang rescue talaga yun. Na-rescue yung motor niya. Ewan ko balita lang sa main road daw namin, may casualty. Kaya namin nagagalit. Kasi nga, ba't yung motor mo safe? Paano mo makukuha yung bangka? Ang lalim nun. Pre, ito nga 6'2" ako niyan sa labas namin yun. Tapos sa loob ng bahay, pre, hanggang dito. Kaya pre, sobrang kabado kami. Yun na yung first time na talagang nagpaano na kami ng rescue. Kasi unang-una may bata sa amin. Basta pala yung mga bata. Daddy, what's happening? Paano pala kayo kumain nun? Ako yung bibig mo. Ganyan. Ayun. Hindi, kumbaga, paano kayo nakapagluto? Siste kasi namin yung pag inakit kami ng tubig. Set up muna ng lutuan. Ilang araw bago bumaba, pre? Overnight. Yun naman kagandahan sa amin. Mabilis bumaha, mabilis umupa. Ito pa. Lahat ng mekaniko sa amin, lahat ng motor shop, ibababa ng 20 ang pila. May nakikita nga akong post nahanap yung kotse kasi inanod. Yung kapitbahay namin malapit sa creek. Casually lang, pre, merong blue na Altis. Pinost niya. Oy, kaninong Altis to? Fortunately naman, yung sasakyan namin, parking brake lang ang ay bumaba. Ito pa nakakatawa. Hindi naman sa pag-ano. Siyempre, alam ko naman. Usually kasi, pre, pag nagkakabaha sa amin, pag humupa na yan, naglalabasan yung mga kwentuhan na yan, eh dinandong kami dun sa may malapit sa court. Sa malayo, may ininagan ako tao, naka-life vest. Sabi, ayan na yung rescue. Lumapit, sabi sa akin, boss, okay lang po ba kayo dyan? Nakakatawa lang kasi nung kailangan namin, wala. Kahit saan talaga sobrang daming nagpa-rescue. Kaso kulang sa sa rescuer. Si Mags nagpa-load. Pinaka parang nangingilid luwa namin. Sa likodan kasi namin, may mga bahay doon. Mga hindi naman magaganda. Nagulat kami, nagpupukpukan. Yung pala, binubutas na yung kisame. May sinasagip pala na matanda. Tapos meron pa doon, parang nagsisigawan sila. Yung pala, nalulunod yung isang bata. So, sa tingin nyo, pre, sa tingin nyo ba babaha pa rin ulit ng ganun? Oo naman. Oo. Tingin nyo na lang masusolusyonan pa ba? Sa tingin ko, dapat kada barangay merong sariling boat na naka-ready. At least 3. Tapos ang kasya, at least 10. Tsaka lubid, malaking bagay eh. May makalikas nun. Di ba sabi mo, tinawagan mo kami ng rescue? Tapos 4 lang yung nag-rescue sa lugar nila. Kahit nasabihin mong, paki-rescue naman to, may mauunang bahay kasi. Ikaw, Adrian, tingin mo. Ang baha, pare. Hindi na maiwasan yan. Kasi bahain talaga ang Pinas. For me, diba sa barangay, ano mo na nila yung pinakamagandang gawin? Drainage system, mahal. Ay di baba sila ng konti. Kung hindi man maano to, ano ba ang dapat? Sabihin na natin ang pinakamadali nilang pwedeng gawin, yung mga pang-rescue, maglinis. Sa BGC, may catch basin, ang laki. In fairness, di ba? Sa amin yun, magkakaroon pa ng Starbucks. Lubog yun. Pero syempre, mahirap pa rin magsalita. Syempre, may mga ginagawa yan eh. Hindi lang natin alam. Sa akin, kung titignan, i-determine muna kung ano yung mga lumulubog na area. Kumbaga, i-inform para kada ulan, ano yung dapat gawin. Sa akin, pre, feeling ko talaga drainage talaga. Sabi nga ni Adrian, mahal nga lang. Pero kung talagang yun ang goal kasi, kung ang goal kasi talaga ng Pinas is parang sa safety talaga ng nasasakupan. Na lang, no? Nakakautang nga tayo dahil para sa baril, para sa ganito. Bakit hindi para sa flood control na? Sabi may budget naman daw. Siyempre, malay mo naman, hindi lang talaga ramdam. Hirap din magsalita. Pero feeling ko para maging okay tayo, drainage talaga. Kasi sa Japan, ganun eh. Kasi feeling ko sa atin, naumpisahan na hindi na-anticipate. Hindi lang yung baha, pati traffic. Kasi yung mga kalsada rin sa atin, parang hindi rin sila expected na dadami yung volume, ganun. Kaya parang ang mangyayari talaga, mo talaga siya from zero. Kasi unlike before, ibang mga countries, Japan nga, ganyan, ready sila. Kumbaga, ngayon, parang tinatapalan yung sugat. Ikaw, pre, sa tingin mo? Dapat magkaroon ng gobyerno ng 20-year plan na kung talagang seryoso sila dyan, unang-una, mga
pumping stations, pati yung harang ba. Tapos drainage, dapat yan mapanatiling malinis. Tapos drainage system sila na yung talaga magkaroon ng isang lugar na doon ang tapunan ng baha. Pangatlo, rescue. Dapat sa isang barangay at least 3 o kung 5 bangka meron talaga. Tapos syempre cooperation din ng mga tao. Magplano na sila kahit gaano kamahal yung gastusin. Kasi hindi mo naman pwedeng presyohan yung yung buhay. Pag nakikita mo yung mga sobrang daming bahay, paano mo paplanuhin? Mahirap din talaga. So yun guys, anyways, kung may mga suggestions kayo, baka may mga idea rin kayo dyan, comment nyo below. And yung mga nasa lanta dyan, hopefully okay na kayo. Share nyo rin yung experiences nyo kung meron. Mag-ingat lagi kasi meron daw susunod. Hindi na daw. Hindi na siya naging bagyo. Hindi pinapasok. Yun yung paraan. Huwag papasukin na. Yun naman lang yun.